Wala ka na ba talagang balak magbago, Jake? Patay na ang mga magulang mo. Wala ka ng obligasyon na manahin ng pagiging magnanakaw nila. Kung ikaw aalokin ko magbago, magbabago ka ba, ha? Siyempre hindi. O, kita mo na. Si Raulo ka talaga. Siyempre hindi na ako magbabago. Ito na yung kinalakihan kong buhay. Ito ang tagataguyod ng pagkain namin ng mga magulang ko. Ito rin yung ginagamit ko sa pag-aaral hanggang high school. Bakit ko ito iiwan? Sige nga. Gusto ko lang din malaman, Tol. May pagkakataon kang mangarap ng iba. Kagaya na lang ng sinabi ng tatay mo na mag-aral ka ng college. Pero bakit di mo tinuloy? Ikaw ang tatanungin ko, Tado. Mabait ang nanay mo at handa siyang gawin ang lahat para pagtapusin ka ng pag-aaral. Pero bakit di ka nag-aaral? Kasi, I believe, hindi para sa akin ang pag-aaral. O tapos tatanungin mo ako. Ikaw nga ayaw mo mag-aral eh. Ayoko na rin no. Tama na sa akin yung high school graduate ako para sa isang magnanakaw na kagaya ko. Dapat nga, di mo tinapos ang high school. Sayang yung diploma. Di mo magagamit. Alam mo tol, I also believe dapat may pinag-aralan din ang mga magnanakaw para hindi aanga-anga kapag may ninanakawan. O di ba ganyan ka? Grabe ka naman sa akin. Parang di naman tayo magkaibigan. Sino bang nagsabing magkaibigan tayo? Halika na nga. Magnakaw na tayo para may pambili tayo ng alak mamayang gabi. Hindi na sinagot pa ni Jake si Tado, ang isang taon na niyang kasama sa pagnanakaw. Simula nang makapagtapos ng pag-aaral si Jake at nang mamatay ang tatay niya dahil sa labis na pag-iinom ng alak, hindi na tumigil si Jake sa pagnanakaw. Ginawa niya na itong full-time job na para bang dedicated niya ito sa namayapa niyang mga magulang. Minsan siyang sinabihan ng tatay niya na mag-iba na ng direksyon. Pero ayaw niya. Para sa kanya, dapat ipagpatuloy niya ang sinimulan ng kanyang mga magulang. Kung ano ang puno, dapat yun din ang bunga. Bilang pagpapanggap ay may disguise din siya. Sa araw ay isa siyang takatak boys o nagtitinda ng sigarilyo, habang sa gabi naman ay balot ang inaalok niya. Kung tutuusin, sapat naman ang kita sa mga trabahong meron siya. Kaya lang, hindi sapat para makaipon siya at makabili ng kotse at bahay na pangarap niya. Siyempre, bilang magnanakaw ay may reputasyon siyang nakapundar mula sa mga ninakaw niya. Lah, ako na naman pinagbibintangan nyo. Marangal po ako nagtatrabaho tapos pagbibintangan nyo ako nagdako ng pera nyo. May ebidensya ba kayo? Ikaw lang naman ang anak ng magnanakaw dito sa lugar natin. Kaya ikaw malamang ang nagnakaw ng pitaka nitong dalaga. Porket anak ng magnanakaw na rin? Grabe naman kayo ka-judgmental. Nakakasakit na kayo ng feelings ah. Alam ko na ang karakas mo, Jake. Kilala na kita. Anong akala mo? Hindi ko alam na talamak na magnanakaw ka rin, ha? E di kapkapan nyo ako kung gusto nyo. Malamang na inabot mo na ang wallet sa kasabwat mo. At sino naman magiging kasabwat ko, Mang Nestor? Si Tado. Akala mo talaga, di ko alam ano. Hoy, kunwari lang na relihiyosa ang nanay mo noon. Pero alam kong magnanakaw din ang tarantadong yon. Ang galing nyo naman manghula, no, Mang Nestor? Pwede na kayo maging Madam Auring. Ewan ko sa inyo. Isipin nyo na kung anong gusto nyo isipin. Ilabas mo na kasi para makauwi na ng bahay itong dalagan to. Kawawa mo naman. Walang pamasahe. Kung pamasahe nga lang din naman, bigyan nyo na lang ng pera para makauwi na siya. Hindi yung pinagbibintangan nyo pa ako ha. Hindi lang pamasahe ang naroon. Pati na rin ang buong budget niya. Aba, alangan naman pati yung budget niya sa akin pa rin. Mang Nestor, hayaan niyo na po. Wala naman po tayong prueba na siya ngang nagnakaw ng wallet ko. Mula sa likuran ni Mang Nestor, lumabas ang isang napakagandang dalaga. Kaagad na bumagsak ang panga ni Jake nang makitang namumungay nitong mga mata, ang matangos nitong ilong at ang may magandang hugis nitong labi. Mapula rin ito at may itim na mahabang buhok.
Sa unang pagkakataon, tila bumagal ang pagtibok ng puso ni Jake. Parang nag-slow motion ang paligid. Parang may liwanag na tumutok sa dalaga, kasabay ng malakas na hangin na inililipad ang mahabang buhok niya. Tingnan mo, Mang Nestor. May sakit pa ata itong pinagbibintangan natin. Na-stroke na ata, hindi na gumagalaw. Ay sus, umaarte lang yung gagong yan. Hoy Jake, umayos ka nga. Ibalik mo ang perang ninakaw mo. Magkano ba? Anong sinasabi mo dyan? Magkano yung laman ng wallet? Bibigyan ko na lang siya. Sabi na't ikaw ang nagnakaw eh. Ayaw mo pang umamin. Hindi nga ako magnanakaw at hindi ako ang nagnakaw. Ang kulit mo rin oh. Bibigyan ko lang ng pera itong si Miss Beautiful kasi kailangan niya talaga eh. Ibinaling ni Jake ang atensyon niya sa dalaga. Miss, magkano bang kailangan mo? Eto na oh. Sa'yo na to 1,000 ko. Ay, hindi pala. 2,000. Eto, sa'yo na to. Nagmamadaling inilabas ni Jake ang wallet niya at iniabot sa dalaga. Mukhang nagulat naman ang dalaga dahil sa ginawa niya. Kaya kaagad nitong ibinalik sa kanya ang pera. Naku, ang bait mo naman. Huwag na. Ano ka ba? Okay lang. Hindi naman ikaw ang nagnakaw. Sige na, tanggapin mo na. Hindi ka na makakahanap na may magbibigay sa'yo ng 2,000. Kung gano'n, sige, salamat. Ay, nako iha. Huwag kang maniniwala sa lalaking yan. Siya talagang nagnakaw ng wallet mo. Walang habas na tinakpan ni Jake ang bibig ni Mang Nestor, saka ngumiti sa dalaga. Huwag kang makikinig dito kay Mang Nestor. Talamak ng barbero yan dito sa amin. Kita mo na, ganda ng tabas ng buhok niya. Siya ang naggupit niyan. Sige. Una na akong umuwi. Maraming salamat sa ibinigay mong pera. Malaking tulong na to sa akin. Sige. Ingat, Miss Beautiful. Tila nakaplaster na ngiti sa mukha ni Jake. Para siyang tanga habang nakatulalang nakatitig kay Elisa kahit na naglalakad na ito palayo. Kung wala lang humila sa kanya palayo ay hindi siya matatauhan. Eriko, ano ba? Sira ba ang tuktok mo? Bakit binigyan mo ng 2,000 yung babae? Yaan mo na yun. Parang di niya naman deserve na manakawan. Gago ka! 500 lang ang laman ng wallet niya. Tapos 2,000 binigay mo. Lugi na tayo. Hayop ka! Ha? 500 lang ang laman? Oh, tanga! Porke maganda kasi, natulala ka na kaagad bigla. Ay, grabe. Ngayon lang kita nakitang parang tangang tungaw na nakatitig sa babae. Gandang-ganda yarn. Maganda naman talaga siya eh. Oo nga. Sabihin na nating maganda siya. Oo, maganda siya. Pero wala namang pera. Ang kapal ng wallet. Pero walang laman kundi 500. Puro resibo lang ang laman. Ay naku, hayaan mo na. Si Mang Nestor na lang nakawan natin. Siya ang may kasalanan nito eh. Kung hindi niya sana ako pinagbintangan, edi sana di ko nakita yung magandang babae na yun. At sa tingin mo, may mananakaw tayo kay Mang Nestor? Uunahan na tayo ng anak nun sa pangungupit sa kanya. At saka, tayo naman talagang magnanakaw. Ikaw lang no. Look out lang naman ako. Gago to. Maghuhugas pa ng kamay. Balik mo sa akin yung 1,500 sa susunod na makadilensya tayo ha. Hirap kayang nakawin ng wallet nun. Parang nakadikit sa puwet ang wallet. Alam mo, ang dami mong ebas. Halika na nga. Sa ibang lugar na muna tayo. Bad trip talaga. Buong araw na bad trip si Tado sa nagawa ni Jake. Kahit naman si Jake na bad trip din sa nagawa niya. Pero kahit na bad trip siya, maisip pa lang niya ang magandang mukha ng babaeng yun ay agad niya nang nakakalimutan ang pagka-bad trip. Tila anghel na bumaba sa langit ang itsura ng dalaga. Parang anghel sa langit na nagtulak sa kanya na wag nang umulit pa sa pagnanakaw. Sa sumunod na araw, kada susubukan niyang magnakaw ng wallet ay hindi niya maiwasang makonsensya.
ang salitang wala sa bokabularyo niya noon. Jake, I believe talaga na nasisiraan ka na ng tuktok. Wala na tayong kita sa pinaggagawa mo eh. Paano na lang ang mga pangarap natin? Yung pangarap nating makabili ng mamahaling sports car, na magarang kotse, at mamahaling mga sapatos. Drama mo naman. Parang ilang araw lang tayo matumal eh. Anong matumal ang sinasabi mo? Ang daming mayayamang dumadaan dito nitong mga nakaraang araw, pero pinapalagpas mo. Kasi nakokonsensya ka. Takte. Kailan ka pa nakonsensya? Nasaan ang kaibigan ko, dinaig pang ugali sa demonyo? Sinapian ka na ba ng mabait na espiritu? Tigilan mo nga ako, Tado. Hayaan mo ko. Babawi lang talaga ako bukas. Hindi kita bibiguin. Habang naglalakad patungo sa kanilang bahay, hindi maiwasan ni Tado ang sermonan si Jake. Paulit-ulit ito sa mga sinasabi niya sa mga pagkakamaling ginawa ni Jake nitong mga nakaraang araw. Parang hindi na natapos. Parang ang daming hinanakit ni Tado para kay Jake na bigla na lamang lumalabas dahil sa hindi niya pagnanakaw ng maayos. Nang nasa tapat na sila ng bahay, may sasabihin pa sana si Tado kung hindi lang sila napahinto ng isang malambing na boses na bumati sa kanila. Jake, ikaw ba yan? Kagaya nung nasa palengke sila, tila nag-slow motion ang buong paligid nang lingunin ni Jake ang babaeng bumihag sa puso niya. Namilog ang mga mata niya nang makita ang dalaga. Akala niya'y hindi niya na ito makikita pang muli. Miss Beautiful, bakit ka nandito? Dito lang din ako nakatira. Bagong lipat lang kami ng nanay at tatay ko. Ha? Talaga? Saan? Doon, sa unahan pa. Ikaw, saan ka ba nakatira? Eto, dito. Itinuro ni Jake ang pamanang bahay ng mga magulang niya. Isang bahay na pinagtagpi-tagping kahoy at halatang pinaglumaan na ng panahon. Parang isang ihip lang ng malakas na hangin ay liliparin na. Nakaramdam tuloy siya ng biglaang hiya. Ang lapit mo lang pala. Oo nga eh. Gusto sana kitang imbitahan sa loob ng bahay ko para magkape. Pero makalat kasi sa loob eh. Sa susunod na lang siguro, Miss Beautiful. Ano ka ba? Okay lang. At saka huwag mo na akong tawaging Miss Beautiful. Ang pangalan ko ay Elisa. Elisa. Ang ganda. Bagay na bagay sa malaanghel mong mukha. Malaanghel talaga? Hindi naman. Ang ganda mo kaya. Wala ba kayong salamin sa bahay niyo para hindi makita ang kagandahan mo? Palabiro ka talaga. O sige na, uuwi na ako. Kasi baka hinihintay na ako nila nanay at tatay. Kita tayo ulit. Oo sige. Kita tayo uli, Elisa. Nang lumakad na palayo si Jake, ay hindi mapawi ang ngiti sa kanyang labi. At kahit moreno ang balat niya, kitang-kitang pamumula nun sa ilalim ng liwanag ng namumulang streetlights. Hoy, ano mukha yan? Mukhang pogi. Siyempre, ano ka ba? Shit! In love ka ba? Gagi! First time kong makita yung ganyang mukha mo. Para kang sinaksak ng pana ni Cupido. Sinaksak? Baka pinana. Hindi, yung sa'yo sinaksak talaga. Sino ba hindi tatamaan sa ganda niya? Ang lambing ng boses niya. Tsaka ang bait. Mukhang malakas na nga talagang tama mo Gusto mo pang yayain magkape sa bahay natin. Walang babaeng kasing ganda niya ang magkakape sa bahay nating may mga naglalarong daga at ipis. Yaan mo na. Bukas sa bukas din. Babalik na rin ko ang bahay natin. Palalayasin ko ang mga lintik na daga na yan at ipis na nakikiborder ng libre sa bahay natin. Wow! Award! Parang kahapon lang kapatid panturing mo sa mga dagat ipis natin. Hey, iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Sa sumunod na araw, nag-umpisang mag-imbestiga si Jake
patungkol kay Elisa. At dahil nga sa mga mapagkakatiwalaang marites sa barangay nila, nalaman niyang si Elisa pala ay isang teacher sa elementary school na nasa barangay lang din nila. Mabait din ito at masunurin sa mga magulang. Alam ni Jake na napakalayo ng agwat nilang dalawa. Mula sa langit si Elisa, mula sa putik naman siya. Pero kahit ganon, hindi sumuko si Jake sa pangarap niya. Ang kauna-unahang pangarap niya sa buong buhay niya ang maging girlfriend si Elisa. Seryoso ka ba sa sinabi mo, Jake? Titigil ka na talaga sa pagnanakaw ng dahil kay Elisa? Oo, na-realize ko lang. Dapat pala magbagong buhay na ako. Makapaghihintay naman yung bahay at kotse. Mabibili ko rin yan kapag nakaipon na ako mula sa pagiging takatakboy ko at tagabenta ng balot. Ang sabi mo, hindi ka na magbabago. Anong nangyari sa'yo? Yun eh. Pag-ibig yung bumago sa akin. Isang tunay na pag-ibig. Si Elisa, for sure na hindi ka magugustuhan nun. Sa tingin mo ba magugustuhan ka ng kasing ganda niya? Bukod sa amoy puto ka na, ang pangit mo pa. Konting ligo lang, gwagwapo din ako. Di mo lang kasi ako nakitang maligo araw-araw. Alam mo, kapag binasted ka niyang si Elisa, ayokong umiiyak-iyak ka sa bahay ha. Susungal-ngaling ko yung bunganga mo kapag naririnig kitang umiiyak. Nagtiwala ka lang, mapapasagot ko din si Elisa. Oo na, bahala ka na sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Di naman kita isusumbong kahit tuloy-tuloy pa rin ako sa pagnanakaw. Subukan mo lang, ako ang tsuchugi sa'yo. Ipinagpatuloy ni Jake ang paglilinis ng bahay. Ito rin ang unang pagkakataon na naglinis siya ng bahay. Hindi naman kasi uso sa kanya ang paglilinis. Kahit nga ang paglalaban ng mga damit niya, hirap na hirap siyang gawin. Minsan, ang brief niya ay ginagawang side A at side B na lang din. Pero ngayong in love na siya, dapat ay maging malinis na siya sa buhay. Hindi lang sa bahay, pati na rin sa sarili niya. Maliligo na siya araw-araw at bibili na rin siya ng magandang damit at pabango para naman magmukha siyang fresh palagi. Matapos niyang malinis ang bahay, naligo na siya at nagpalit ng damit bago pa siya lumabas ng bahay para magtrabaho na. Pero bago yon, dumaan pa muna siya sa convenience store para bumili ng chocolates bago dumiretso sa elementary school kung saan nagtuturo si Elisa. Jake, pormadong-pormado ka ata ngayon. May pupuntahan ka ba? Wala. Magtatrabaho lang. Naisipan ko kasing magbihis na maayos. Okay lang ba? Oo, gumapo ka. Salamat. Alam ko naman nagwapo ako. Hindi lang ako lagi nag-aayos kasi baka habulin ako ng mga chicks. Ikaw talaga, palabiro ka rin. Nga pala, anong ginagawa mo dito? Idadaan ko lang to para sa'yo. Mula sa dala niyang bag, inilabas niya ang isang balot ng Toblerone. Mukhang nagulat naman si Elisa. Hindi yata nito inaasahan na bibigyan niya ito ng chocolate. Ha? Toblerone? May nagpadala ba sa'yo ng chocolate galing sa ibang bansa? Hindi. Sa convenience store ko lang yung binili. Para saan? Bakit mo ko binilhan? Wala naman. Naalala lang kita nung makita ko yung chocolates na yan. Bakit? Mukha ba akong chocolate? Hindi Pero sweet ka kasi. Bulero ka talaga, Jake. Sige na, kailangan ko nang bumalik sa loob. May naghihintay pang mga estudyante sa akin. Ay, sorry kung istorbo kita. Hindi naman, slight lang. Thank you sa Toblerone. Wala naman. Sige balik ka na sa loob. Pinanood ni Jake si Elisa habang naglalakad ito papasok sa loob ng classroom. Tila lumulutang siya sa sobrang kilig. Hindi niya akalain na makakaramdam siya ng ganito sa buong buhay niya. Sobrang saya ng feeling niya kahit simpleng ngitian na lamang siya ni Elisa. Sa sumunod na mga araw, nagtuloy-tuloy na ang ginagawa ni Jake.
Dinidiskartehan niya si Elisa nang hindi pa niya sinasabi ang totoong nararamdaman niya. Ang gusto niya kasi ay ma-develop na lamang ang feelings ni Elisa sa kanya bago siya mag-confess. Kaya lang, bago pa mangyari ang confession niya, ay naunahan na siya nito. Elisa, eto oh. Napansin ko kasi, luma na yung ginagamit mong sapatos kaya binilan kita. Para mas komportable ka. Hindi naman ito mamahalin, pero sabi sa akin, komportable daw kung suotin ito. Kaya, Teka lang, Jake. Binilhan mo ko ng sapatos? oo, ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko. Pero kasi parang sobra naman ata ito. Palagi mo na lang akong binibilhan ng kung ano-ano. Nako, okay lang yun. Bukal naman sa loob kong pagbibigay sa iyo ng mga ito. Jake, magtapat ka nga sa akin. Gusto mo ba ako? Nabigla si Jake sa tanong ni Elisa. Hindi siya kaagad nakasagot. Tulala lang siya habang nakatitig ang mga mata nitong halatang naguguluhan na. Ano kasi? Oo, gusto talaga kita. Unang beses pa lang kitang nakita. Nahulog na yung loob ko sa'yo. Palaging ini-imagine ni Jake ang magiging reaksyon ni Elisa kapag nagtapat na siya ng nararamdaman. Nai-imagine niya kung paano lumawak ang ngiti sa labi nito at kung paano nito sasabihin sa kanya na gusto rin siya nito. Pero mukhang taliwas sa kung anumang ini-imagine niya ang sagot nito. Jake, I'm sorry. Elisa, anong ibig mong sabihin? Wala pa kasi sa isip kong magpaligaw at magkaroon ng boyfriend. Kagagraduate ko lang, ngayong taon lang din. Kaya, nagsisimula pa lang ako magturo. Gusto ko lang muna sanang tulungan ng mga magulang ko. Bago yan. Pero Elisa, hindi mo naman kailangang basta din ako kaagad. Pwede naman akong manligaw kahit 1 taon o 2 taon pa yan. Bigyan mo lang sana ako ng pagkakataon. Sorry talaga, Jake. Pero hindi kita mai-entertain. Marami pang babaeng mas deserve sa pagmamahal mo. Huwag ako. Iba na lang. Tila gumuho ang mundo ni Jake. Hindi siya makapaniwala na binasted siya ni Elisa. Kahit hindi pa man siya nagsisimulang manligaw. Ni hindi siya nito binigyan ng pagkakataon kung gaano kasarap ang umibig. Ganon din kasakit kapag hindi na ibalik ang pag-ibig na meron ka. O ano? Anong sabi ko sa'yo? Ngayon, iiyak-iyak ka. Iinom-inom ka. Sabi ko naman kasi sa'yo nahopya ka no? Ginawa ko naman ng lahat, Tol. Pinalayas ko yung lahat ng mga ipis at taga dito sa bahay natin. Para kung sakaling yayain ko siya magkape, hindi siya mandidiri. Araw-araw naman ako naliligo. Nagpapabango. Kumagaso sa mga damit na mamporma na hindi ko naman dating ginagawa para sa kanyang ginagawa ko. Malay ba niyang may gusto ka pala sa kanya? Kung nung una pa lang kasi, sinabi mo na sa kanyang motibo mo. Di sana, hindi ka na nakagastos ng malaki. Tanga ka rin kasi. Una! Lahat ng effort ko napunta sa wala. Hindi ako nagkulang ng paalala, Jake. Ikaw na lang talagang nalulunod ng labi sa pagmamahal dyan kay Elisa. Alam mo, una pa lang, ramdam ko na talagang kaibigan lang ang turing niya sa'yo Bakit di mo sinabi sa akin? Sinabi ko sa'yo, binalaan kita. Pero anong ginawa mo? Nagbingi-bingihan ka. Paano na ako magpapatuloy ngayon sa buhay ko? Bula yung plano ko kapag sinagot niya ako. Pero kung hindi niya ako sinagot, wala na, Tol. Nawala na, parang bula ang lahat ng pangarap ko at ang plano ko sa buhay. Grabe ka. Jake, di ka lang sinagot, nagkakaganyan ka na. Sige, ganito na lang. Bakit kaya hindi mo ipakita sa kanya kung sino
ang sinayang niya. Paano ko naman gagawin yun? Sayang ba talaga ako? Yun lang. Parang hindi ko makita kung saang banda ang sayang sa'yo. Grabe, ang supportive mo naman. Hayaan mo na kasi siya. Maghanap ka na lang ng babaeng kauri mo. Anong kauring sinasabi mo dyan? Anong tingin mo sa akin? Alien? Hindi naman sa ganoon. Ang sinasabi ko lang, mag-move on ka na. Yan ang magagawa ko. Kung di ako mag-move on, di ba? Tama. Hindi siya kawalan. Nung gabing yun, nagpakalango si Jake sa alak para makalimutan si Elisa. Yun na talaga ang plano niya, ngunit hindi yun ang nangyari. Dahil sa sumunod na araw, nang batiin siya ni Elisa, bumigay kaagad siya. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko sa first try. Anong sinasabi mo dyan? Baliw ka na ba? Oo, Tado. Nababaliw na yata talaga ako. Kagabi lang, hanggang kaninang umaga pagising ko, desidido na talaga akong kalimutan ang pagmamahal ko para kay Elisa. Pero kanina, nung binati niya ako at kinantsawan, at kinawayan niya ako, nawala na parang bula ang determinasyon kong kalimutan siya. Na-realize ko na ayokong sumuko. Ano? Baliw ka na nga talaga. Binasted ka na. Paano ka pa hindi susuko? Sabi nga ni George Herbert, where there is a will, there is a way. Sinong George Herbert? Di kasi nag-aaral kaya di mo alam. Bahala ka sa buhay mo. Sirain mo ang buhay mo. Tapos na ako magbigay ng payo sa'yo. Kahit ilang beses nang binantaan ni Tado si Jake, talagang tinamaan siya ng pana ni Cupido. Wala nang atrasan, kahit pa paulit-ulit siyang bastidin ni Elisa. Hanggat hindi nito sinasabing lumayo siya, ay hindi siya lalayo. Ngunit ang lahat ng determinasyon ni Jake ay naglaho ng parang bula. Nang isang araw ay may mabalitaan siya na si Elisa daw ay may kasamang ibang lalaki. At ang ibang lalaking yon ay may kaya. Hindi lang basta may kaya. Mayaman ito dahil sa laki ng bahay na meron nito. Sumuko ka na kasi. Kulit mo rin kasi. Kaya pala ayaw niya sa akin. Dahil may mas mayaman siyang nakilala. Ang sabi niya sa akin, ayaw niya mag-boyfriend. Tapos ngayon, mababalitaan ko lang na may manliligaw sa kanyang mayaman. At ang lalaking yun pa talaga. Alam mo yung si Hector? Talamak sa babae yan. Sa pagkakarinig ko mula sa mga marites dito sa atin, babae raw daw yan. Kasi maraming datong. At imposibleng hindi alam niya ni Elisa. Kasi matagal na yang si Hector na usap-usapan sa lugar natin. Anong ibig mong sabihin kung ganun? Ibig sabihin, maraming datong talagang gusto niyang si Elisa. Kaya hindi kanya gusto. Kasi takatak ka lang at magbabalot. Mukha lang pala talagang anghel yang si Elisa. Pero mukha rin palang pera. Exactly! Buti, natauhan ka rin. Alam mo, sa tagal kong nanligaw dyan kay Elisa, ayaw akong sagutin. Dahil ayaw niya pa rin mag-boyfriend. Tapos ngayon magpapaligaw siya sa mayaman. Pwes, simutin natin ang yaman ng Hector na yan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nanakawan natin ang gagong yan. Sisimutin natin ang bahay niya. Seryoso ka ba, Jake? Akala ko ba ayaw mo na ulit magnakaw kasi nagbabagong buhay ka na? Si Elisa ang dahilan kung bakit gusto ko magbagong buhay. Pero dahil ayaw niya naman sa akin, dahil wala akong pera, wala na akong dahilan para magpatuloy pa sa pagbabagong buhay. Sabi ko na nga ba hindi sincere yung pagbabagong buhay mo. Dahil lang talaga kay Elisa. Alam mo, Tol, kung ako lang naman, kontento na ako sa kung ano meron ako. Sa kung anong klaseng trabaho ang ginagawa ko. Pero dahil sa kanya, nagkaroon ako ng pangarap. Tapos di niya ako sinagot. Bakit parang kasalanan ata lahat ni Elisa? Di lang ako makapaniwala na mas pinili niya yung Hector na yun. Kung sa papugian lang naman,
Lamang naman ako ng 10 paligo dun. Naligo lang naman ng Versace ng pabango yan. Kaya ganyang kabango. That's the spirit! So ano, sasama ka ba sa akin sa pagnanakaw sa bahay ni Hector? Pagdating sa nakawan, alam mo namang Gina G ako dyan. Di mo talaga ako tinatanggihan, oh. Ikaw talaga yung nag-iisang nagmamahal sa akin. Love you, tol! Yak! Ew! Kadiri! Kadiri sa'yo dyan. Para nakawan si Hector, kinakailangan nilang gumawa ng plano. Hindi naman sila pwedeng pumunta doon nang walang plano. Dapat pulido. Bilang anak ng profesional na magnanakaw, sinigurado ni Jake na magtatagumpay sila ni Tado sa kanilang balak. Gabi na at dapat natutulog na silang dalawa. Pero para sa kanila, ito ang tamang oras para planuhin ang pagnanakaw na balak nilang gawin. Kakaibiganin natin si Hector. Gago ka ba? Paano naman natin yun gagawin? Mayaman siya. Hampas lupa tayo. Ano pa ba? Di gagamitin natin si Elisa para kaibiganin si Hector. Manliligaw siya ni Elisa, di ba? Kaibigan tayo ni Elisa. Sa tingin mo, tatanggi siyang maging kaibigan tayo? Kung si Elisa ang magpapakilala sa atin? O sige. Kung ganon, kailan tayo aatake para ipakilala tayo ni Elisa kay Hector? Ako na bahala dyan. Expert yata ako dyan. Mula sa mga marites, inalam nila kung kailan ang magiging date nila Hector at Elisa. Sino nga naman ang nakakaalam ng mga special event? Siyempre ang mga marites. Nagawa nila ng paraan. Nalaman nila kung kailan at saan. Umaga ng linggo, hindi nagtrabaho sina Tado at Jake para lang pumunta sa restaurant na kakainan nila Hector at Elisa. Formado pa silang dalawa na pumasok sa isang restaurant na ang pangalan ay Lovers din. Nang pumasok sila ron, nakaramdam sila ng pagka-awkward dahil ang lahat ng mga naroroon ay tila magkakarelasyon. Parang sila lang ata ang hindi couple sa lugar na to. Tol, sure ka ba talaga dito? Parang hindi rin talaga ako sure eh. Lahat ng nandito para magjowa lahat. Kakaya. Yan mo na. Kunwari, magjowa tayo. Ano? Pading? Sus! Kunwari lang. Wala akong sinasabing totohanin. Nasa'yo na lang kung gusto mo. Ano? Gusto mo ba? Si Raulo. Kunwari lang naman. Di naman natin alam kung puro talaga lovers ang mga nandito sa restaurant na to. Sige. Magpatay mali siya na lang tayo. Tumahimik ka. Ayun sila oh. Lakad lang. Kunyari magkukwentuhan lang tayo. Nagpanggap silang nagkukwentuhan. Nagtatawanan sila habang naglalakad patungo sa direksyon kung nasaan naroon si Elisa at Hector na mukhang napakasayang nagkukwentuhan. Naiinis si Jake habang nakikitang masayang masaya si Elisa habang siya ay broken-hearted ng ilang araw na dahil sa ginawa nitong pangbabasted sa kanya. Uy! Elisa! Nandito ka pala! Si Tado ang tumawag kay Elisa. Nagkunwari itong ngayon lang nakita ang dalawa. Tado? Jake? Anong ginagawa niyo rito? Nag-day off kami ngayon. Alam mo na, minsan kailangan din namin magpahinga. Kaya ito, kakain kami na masarap. Ay, talaga? Pero bakit dito? Bakit? Hindi ba pwede dito? Mukhang masarap ang pagkain dito. Ayan oh, yung kinakain yung cake ba yan? Nako, paborito ko yan. Hindi naman yan ang sinabi ni Elisa. Nasa restaurant kayo ng mga couple. Bakit? Hindi ba kami couple? Couple friend naman kami ah. Tama nga naman, magkaibigan kayo na couple. Sino ba ang mga ito, Elisa? Sila? Sina Jake at Tado. Kapitbahay ko. Ouch! Ang sakit naman nun. Kapitbahay lang. Kapitbahay at kaibigan pala. Ganun ba? Mukhang hindi ka naman nakikipagkaibigan sa mga kagaya nila. Bakit? Ang tingin mo kay Elisa? Namimili ng kaibigan? Huy, Jake! Si
Siniko siya bigla ni Tado dahil napapasobra na ang pagiging sarkastiko niya at napapansin yun ni Hector. Kaya kaagad naman siyang umayos. Sadyang mabait lang naman talaga si Elisa, kaya kahit kanino, nakikipagkaibigan siya. Kahit sa mga gaya naming mukhang palaboy. Uy, hindi naman kayo mukhang palaboy. Ano ka ba? Kita mo na, humble pa. Ay, halika na. Baka nakakaistorbo pa tayo sa date nilang dalawa. Order na tayo. Sige dito lang muna kami sa kabilang lamesa. Bakit hindi na lang kayo dito sa table namin? Malaki naman. Para maipakilala ko na rin kayo ng maayos kay Hector. Pero date nyo, di ba? Friendly date lang naman. Ganun ba? Sige, uupo na kami. Sa isip-isip ni Jake, nakascore kaagad siya dahil pinayagan sila ni Elisa na umupo sa lamesa nila. Nang makaupo na sila, si Tado ang umorder ng cake at kape para sa kanilang dalawa. Habang siya ay naiwan doon, ramdam niya ang pagiging awkward sa lamesa. Malayo kanina noong nagtatawanan silang dalawa, noong silang dalawa pa lang. Naging successful naman ang pagpapakilala ni Jake at Tado kay Hector. Sa sumunod na mga araw ay palagi nilang sinasalubong si Hector kapag dadaan sa may palengkeng kotse nito. Binibigyan nila ng libreng sigarilyo. Kung minsan ay tinutulungan sa kung ano man ang kailangan nitong gawin. At mukhang unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ni Hector sa kanilang dalawa. Hanggang sa... Birthday ko sa susunod na araw. Gusto nyo bang sumama sa bahay ko para mag-party? Siyempre naman, pero hindi kaya mga riches lang yung mga bisita mo. Baka maupi kami dun eh. Ako nang bahala sa inyong dalawa. Hindi kayo ma-out of place kapag pumunta kayo doon. Sigurado ka ba? Di bale, magsusuot na lang kami ng maganda. Ano bang team ng party nyo? Casual dinner party lang. Tapos pagdating ng gabi, night swimming. Aasahan ko ba kayo ron? Oo naman, pupunta talaga kami. Hindi kami magpapahuli sa birthday mo. Pinaghandaan ni Jake at Tado ang pagpunta nila sa bahay ni Hector. Ito talaga ang pinakaplano nila, ang makapunta sa bahay ng lalaki dahil kailangan nilang malaman ang pasikot-sikot ng bahay. Sa oras na makarating sila doon, walang sulok ng bahay ang iiwanan nilang hindi nila nasisilip. Dapat alam nila ang lahat para kapag magnanakaw na sila, alam na nila ang diskarte. Sure ka ba na maganda ang suot ko? Sure na sure. Panis ang tuksido natin sa mga mayayaman na yan. Para tayong aatin ng kasal. Gagi, ito nga talaga ang suot ng mga mayayaman, di ba? Yung business suit. Hindi ba magkaiba yung business suit sa tuxedo? Sure ka ba talagang ayos lang to? Pag tayo nagbukang tanga nito, nako. Trust me, ako pa ba? Akala ni Jake ay mapagkakatiwalaan si Tado pagdating sa ganito. Pero pagdating nila sa bahay ni Hector, kagaya ng inaasahan niya, ay humopya sila. Pagdating nila, normal lang ang mga damit na suot ng mga bisita. Normal na naka-t-shirt at pantalon lang. Ay, naku, Tado. Mukhang tayong tanga dito. Tingnan mo. Tayo nga lang ang pogi eh. Ikaw naman, masyado ang negative. Nakakayang pumasok. Putik naman oh. Anong gusto mo? Uwi na lang tayo. Tapos, mahihirapan na naman tayong humanap ng pagkakataon na tulad nito. Ay, naku, bahala na nga. Tara na. Kahit nahihiya si Jake, ay pumasok silang dalawa sa loob ng bahay ni Hector. Pinagtitinginan sila dahil sila lang ang mukhang aattend ng kasal dahil sa forma nila. Muntik pa silang paalisin ng isang bisita roon sa pag-aakalang nagkamali sila ng lugar. Kung hindi lang dumating si Hector at sinabing mga kaibigan sila. Pasensya na kayo sa mga kaibigan ko. Bakit naman kasi ganyan ang suot ninyo? Di ba sabi ko sa inyo, casual party lang. Ito kasi si Tado, sabi niya, ganito raw yung casual. Totoo naman ah. Hindi ba ganito manamit ang mga mayayaman na tulad mo?
Kapag formal na selebrasyon, pero sinabi ko naman sa inyo na casual lang. Napagkamalan tuloy kayong a-attend ng kasal. Ah, ganun ba? Di ko kasi alam eh. Sayang renta namin dito. 500 pa naman to, isang araw lang. Nakakatuwa naman kayong dalawa. Talagang nag-effort pa kayo para sa birthday ko. Sige na, hayaan nyo na kung ano man ang suot ninyo. Ang importante, nakadalo kayo. Oo nga eh. Happy birthday nga pala. Pasensya ka na kung wala kaming regalo sa'yo. Pambayad nga lang namin dito sa tuxedo namin. Kainis talaga tong si Tado. Okay lang, ang mahalaga sa akin ay pumunta kayo. Sige na, mag-enjoy kayo sa party. May mga drinks at palaro sa iba't ibang lamesa. Huwag kayong mahiya. Salamat Hector. The best ka talaga. Matapos noon, iniwan na sila ni Hector dahil may aasikasuhin pa raw na ibang bisita. Mabuti naman para sa kanila yon dahil kailangan nilang libutin ang bahay. Dapat malaman nila ang kasulok-sulukan ng bahay na to para maisagawa nila ang pagnanakaw na gagawin nila. Nag-umpisa na muna silang uminom ng alak. Pasulyap-sulyap kung abala si Hector sa ibang mga bisita. At nang makita nilang sobrang busy na nito, hindi na sila nag-atubiling maghiwalay pa para i-check ang bawat sulok ng bahay. Sa sobrang busy ng mga bisita ni Hector, hindi sila napansin ng mga ito. Wala ngang pakialam ang lahat dahil lahat ay may kanya-kanyang ginagawa. Nang matapos si Jake sa pagsilip sa lugar na pwedeng may lamang pera, dumiretso siya sa huling kwarto na hindi pa niya napupuntahan. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang boses ng mga taong nasa loob. Ano ka ba, Hector? Hindi pa nga kita sinasagot. Bakit ba kasi ang tagal mo akong sagutin? Alam ko naman na gusto mo rin ako. Hindi ako sure kung papayagan ba ako nila nanay eh. Dapat kasi, pati sila nililigawan mo. Pwede naman maging tayo na. Araw-araw ko namang nililigawan ng mga magulang mo. Hindi na nga ako makatiis, Elisa eh. Nagigigil lang kasi ako sa'yo. Sigurado ka ba? Para sa'yo, sigurado ako. Tila gumuho ang mundo ni Jake habang pinapakinggan kung paano maglandian ang dalawa. Hindi niya maiwasang maiyak sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Gusto niyang pumasok at pigilan ang dalawa sa kung ano man ang gagawin nila. Pero kung gagawin niya yun, magmumukha lang siyang tanga. Kaya naman, imbes na mag-iskandalo pa, ay dali-dali siyang bumaba mula sa second floor patungo sa first floor. Lumabas siya ng bahay at doon siya nag-emote. Halos tumulo na ang uhog niya sa labis na pag-iyak. Kahit pala isang buwan ang nakalipas mula nang sinubukan niyang kalimutan ang pagmamahal niya para kay Elisa, nandun pa rin ang sakit dahil may natitira pa rin. Sa tindi ng hinanakit niya, mas lalong tumindi ang determinasyon niyang nakawan ang bahay ni Hector. Sasairin niya ang yaman ng buwisit na lalaking yun hanggang sa mapunta sa kanya si Elisa. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Teka, umiiyak ka ba? Kaagad niyang pinunasan ng uhog sa kanyang ilong. Narinig ko si Elisa at si Hector. Mukhang sasagutin na ni Elisa si Hector. At may mangyayari pa ata. Ewan ko lang. Pero pakiramdam ko, may mangyayari sa kanilang dalawa ngayong gabi. Hindi ka pa talaga nakaka-move on dyan kay Elisa? Kala ko nga nakamove on na ako eh. Pero mukhang may katiting pa pala akong nararamdaman para sa kanya. Grabing pagmamahal naman yan. Di nauubos. Di talaga ito maubos, tol. Pero kung sasairin natin ang pera niyang si Hector, malamang mapupunta rin siya sa akin. Parang ako naman yung magustuhan niya, di ba? Yung perang yun, ibibigay ko rin sa kanya. Kung bigla ka na lang yayaman pagkatapos nating nakawan si Hector, di kaya pagdudahan tayo? Ako nang bahala dun. Palalabasin na lang natin na nalo tayo sa loto. Basta ako, hatian mo ako ha.
Ikaw na ang bahala sa perang makukuha mo. Nilibot mo na ba ang parte ng bahay ng nakatoka para sa'yo? Oo, kinabisado ko ng lahat. Sige, tara na. Umuwi na tayo. Kailangan natin pagplanuhan ang lahat. Nagmamadali na silang umuwi ng bahay nila para planuhin ang gagawin nila sa oras na pasukin nila ang bahay ni Hector. Ang lahat ay planado. Ultimo ang haba ng oras. Kung gaano lang kabilis ay dapat nilang magawa ay planado rin. Ayaw nilang pumalya at mauwi sa kulungan. Kinabukasan, parang wala silang plinano. Balik sila sa kanilang trabaho. Jake, pabili nga ng Yossi. Huminto ang kotse ni Hector sa tapat ni Jake. Kaagad niya itong binigyan ng Yossi at binayaran siya nito. Nga pala, hindi ka nagpaalam kagabi. Umuwi ka agad kayo? Lasing na kasi si Tado kaya iniwi ko na. Magpapaalam sana ako sa'yo kaso di kita nakita. Ganun ba? Baka nasa kwarto ako noon. Bakit nasa kwarto? Kahit marami pang bisita? May inasikaso lang ako. Well, private kaya hindi mo na kailangang malaman. Ganun ba? Hindi ko natatanungin. Mukhang sobrang private nga. Sige, mauna na ako. Malalate na ako sa trabaho. Nang makaalis ang kotse ni Hector, ay napamura si Jake at napadura sa gilid ng kalsada nang dahil sa sobrang inis. Alam niyang nangyari sa kwartong yon. Hey, nakakabwisit. Anong nakakabwisit? Wala ho, Mang Nestor. May na yung benta kaya nakakabwisit. Mahina ang benta? O yung nakaw niyo mahina? Parang di ka na ata ngayon nagnanakaw ah. Hindi nga ako magnanakaw. Bakit hindi ang anak mo ang pagtuunan mo ng pansin? Pinagbibintangan mo bang anak ko? Pinagbibintangan mo rin naman kami ah. Ikaw huwag mo akong binabaliktad, Jake. Sa tingin ko, kaya di ka na nagnanakaw ngayon, dahil may niluluto kang nanakawan. Si Hector ba? Parang nagiging close kayo nun eh. Manghuhulo ka ba talaga para sabihin mo sa akin yan? Alam mo, Mang Nestor, pwede kitang ipakulong sa ginagawa mo. Paninirang puri yan. Wala ka namang ebidensya. Alam mo, hindi ako manghuhula. Pero ang instinct ko ang nagsasabing magnanakaw ka. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin, Mang Nestor. Bahala ka sa buhay mo! Imbes na patulan si Mang Nestor, iniwan niya ito at nagmamadaling tinungong pwesto ni Tado. Nang makarating siya ron, kaagad niya itong hinatak. Teka lang, Jake. Bakit ba? Kailangan natin bilisan ang pagnanakaw sa bahay ni Hector. Kailangan nating planuhin kung saan natin ibebenta ang mga gamit. Kung saan natin itatago ang pera. Bakit parang natataranta ka yata? Nung nakaraan lang, parang sobrang kampante ka pa. Eto kasi si Mang Nestor eh. Parang binabantayan yata tayo. Oras na manakawan natin si Hector. Siguradong ituturo tayo niya ni Mang Nestor pag nagkataon. Kaya dapat, hindi sa bahay diretso natin kapag nanakaw na natin ang mga gamit. Ganun ba? O sige, sa bahay nilang nila nanay. May 1 oras ang biyahe nun mula rito. Baka malaman ng nanay mo na nagnakaw tayo. Hindi yan. Sa katabing bahay natin ilalagay. Sa bahay ng tiyuhin ko. Yung sinasabi ko sa yung nagturo sa akin na magnakaw. Sige, sure yan ha? Oo, sure yun. Di tayo ipapahamak ng tiyo ko. Kinagabihan, plinano naman nila ang gagawin nilang pagtakas. Nang kumpleto na nila ang pagtatangka nilang pagnanakaw, 3 linggo silang naghintay bago sumalakay. Dapat ay 1 buwan dahil kung magnanakaw sila ng mas maaga, tsak na sila talagang pagbibintangan. Pero dahil nagmamanman sa kanila si Mang Nestor, minabuti nilang mas agahan kesa mawalan sila ng tsansa. Gabi kung saan ang gabi ng plano nilang salakayin ang bahay ni Hector. Hirap na hirap silang makapasok sa mataas na gate ng bahay. May suot silang kulay itim na saklob sa ulo nila. Tig-1 malalaking bag na itim ang kanilang gamit. At dahil talagang akyat bahay sila mula noon,
Hindi sila nagtagal ay nakapasok din sila. Madali lang din para sa kanilang buksan ang pinto dahil magaling si Tado sa pagbubukas ng lock. Ngunit sa pagpasok nila ng bahay, pareho silang nagulat nang makita ang kabuuan nito. Ay putik. Bahay pa talaga ito ni Hector? Bakit parang... Binago ang posisyon ng lahat ng gamit. Hayop na yan, natunugon ba tayo? Di ko alam. Pero parang dahil lang sa tagal nating pumunta rito, baka hilig niyang magpabago-bago ng posisyon ng gamit. Di bali na, nandito na tayo. Kaya gawin na natin to. Sige, gaya ng plano. Ako dito sa baba at ikaw naman sa itaas. Magkita na lang tayo sa labas ng gate ha. Sa likod ng malaking puno. Pagkatapos nun ay naghiwalay na silang dalawa. Dahan-dahang inakyat ni Jake ang hagdan na parang isang ninja. Walang tunog, para siyang hangin habang binabagtas ang hagdan pataas. Kahit pa nag-iba ang pwesto ng mga gamit, nagawa pa rin niyang makuha ang mga mamahaling relo at alahas ni Hector. Kahit ang mga gadgets nito ay nakuha niya rin. Mukhang wala si Hector sa bahay niya dahil sa kwarto nito ay wala siya. Balak niya pa sanang kunin ang credit card nito, pero dahil wala si Hector ay hindi niya mahanap ang wallet nito. Ang nagawa niya lang ay makakuha ng pera sa vault nito na agad niya namang nabuksan nang walang kahirap-hirap. Alam niya ang trick kung papaano makikita ang fingerprint kung saan at anong numero ang pinipindot ni Hector. Hinulaan niya lang ang 3 beses at nabuksan niya ito kaagad. Nang matapos niyang makuha ang lahat, saktong nakasalubong niya si Tado. Nakatatapos lang din kumuha ng mga gamit. Bilisan natin bago pa makauwi si Hector. Bakit? Wala ba siya? Wala sa kwarto niya. Kaya tara na. Nagmamadaling dumiretso sila sa pintuan. Ngunit nang hahawakan na sana ni Jake ang seradora, bumukas ang pinto at pumasok si Elisa. Nanlaki ang mga mata ni Jake nang makita ito. Gabi na at hindi ito dapat dumadalaw sa bahay ng isang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Teka lang, kayong dapat na tanungin ko. Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Bahay mo? Bahay ko ito. Bahay namin ni Hector. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Jake. Hindi niya alam kung anong sasabihin at uunahin niyang gawin. Bahay nila ni Hector. Ibig sabihin ay nagsasama na sila. Nakakaselos. Pero nagawa pa talaga niyang magselos sa pagkakataong ito na nahuli na sila. Tinatanong kita, Jake. Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Tumaas bigla ang tono ng boses ni Elisa. Doon nataranta si Jake. Kaya ang ginawa niya na lang ay ibinaba ang bag kung saan nakalagay ang mga gamit na kinuha niya. Nang mag-angat siya ng tingin, halos malunok niya ang dila niya nang makitang nanlilisik nitong mga mata. Biglang nag-iba ang kulay noon, naging kulay pula. Kasunod ay unti-unting pag-iiba ng itsura nito. Humaba ang nguso niya at tumalas sa mga ngipin at nagkaroon ng maraming balahibo sa buong katawan. Jake! Jake! Hindi na si Elisa yan! Takbo! Shit! Anong nangyari sa kanya? Napaupo si Jake sa labis na panghihina at takot. Hanggang sa biglang naging isang napakalaking aso si Elisa. Kasunod ng pagbabagong anyo niya ay ang pag-alulong nito na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tol! Tumayo ka na dyan! Tayo na! Bis! Kahit takot na takot rin si Tado, hinatak niya si Jake para makalayo. Natatarantang tumatakbo silang dalawa kahit saan sila makarating. Ang importante ay makatakas sila. Ilang saglit lang ay hinabol na sila ni Elisa. Takot na takot sila habang nagtatatakbo. Nanginginig ang mga tuhod ni Jake pero mas matindi ang kagustuhan niyang mabuhay kaysa sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Pumasok si Jake at Tado sa loob ng aparador na nasa isang kwarto at nagtago roon. Pareho silang nanginginig nang dahil sa takot pero kinaya nilang huwag maging maingay. Gagi! Anong gagawin natin? Tumahimik ka muna. Maririnig tayo.
Ilang saglit lang, narinig na nilang yapak ng mga paa na papasok sa loob ng kwarto. Mula sa maliit na butas ng pinto ng aparador, nakita ni Jake na nagbalik si Elisa sa anyong tao niya. Nahagit niya ang kanyang hininga nang makitang hubad ito. Mabilis na tinakman niya ang bibig niya para pigilan kahit ang kanyang paghinga. Alam kong nandito kayo. Naamoy ko kayo. Lumabas na kayo para mas maging madali ang pagkain ko sa inyo. Jake, huwag ka nang mahiya. Alam kong gusto mo rin ako. Kaya sige na, lumabas ka na dyan. Sumama ka na sa akin. Nanginginig ang buong katawan ni Jake habang si Tado ay nakayakap sa kanya, habang ang mukha ay nakasubsob sa kanyang likuran. Sinusubukan niyang itulak pabalik si Tado, pero dahil sa sikip ng aparador, pareho silang nagulat nang matumba si Jake at sumunod si Tado. Nabuksan ang pinto ng aparador at pareho silang nahulog sa sahig. Saan pala kayo nagtatago? Ang cute nyo. Hindi mo ko makakain! Naunang tumakbo si Tado, samantalang si Jake ay nahablot pa ni Elisa ang buhok. Sinubukan niyang kumawala at nagawa naman niya. Ngunit dahil sa bilis ng kilos ni Elisa, nahaklit nito ang braso niya at gumuhit ang mahaba nitong kuko sa kanyang balat. Gago kang bitiwan mo ako! Tumagas ang dugo sa kanyang braso at mukhang lalong nabaliw si Elisa sa amoy ng kanyang dugo. Suminghot-singhot ito at inilabas ang mahaba niyang dila. Sa sobrang kaba na baka kainin siya nito, walang pag-aalinlangang hinatak niya ang buhok ni Elisa. Aray! Iwan mo ako! Bitiwan mo rin akong gaga ka! Ano akala mo sa akin? Porke minahal kita, di kita lalabanan! Bitiwan mo rin ako! Buong puwersang hinatak ni Jake ang buhok ni Elisa at dahil sa sakit, itinulok siya ni Elisa patungo sa pinto. Lumagapak ang likuran niya sa pinto habang hawak pa rin ang ilang hibla ng buhok ni Elisa. Aksidenteng nabunot niya ito. Puisit ka! Kahit masakit pa ang kanyang likuran dahil sa impact ng pagkakahagi sa kanya, nagmamadali siyang tumayo at tumakbo. Nakita niya si Tado na may hawak na kawali. Asa na si Elisa? Hahampasin ko! Tarantado ka! Huwag na! Tara na! Saradong pinto! Di ako makalabas! May pinto sa basement! Doon tayo dumaan! Bilisan mo! Dalian mo! Kumaripas sila ng takbo sa basement na nakita ni Tado noong pumunta sila rito. Ngunit pagbaba nila roon, umaalingasaw ang matinding amoy ng nabubulok na katawan. Pareho silang napatakip ng ilong at bibig. Shit! Anong amoy yun? Di ko alam. Wala namang ganun dito nung nakaraan eh. Utik na yan. Yan ata yung nabubulok na amoy ng mga naging biktima ni Elisa. Sandali. Kung aswang si Elisa at jowa niya si Hector, hindi kaya kinain na ni Elisa si Hector? Bago pa man masagot ni Jake ang haka-haka ni Tado, nakarinig sila ng isang malakas na paghampas na para bang may tinatadtad na karne dahil narinig pa nila ang tila pagtalsik ng kung ano. Doon lang sila lumakad patungo sa kung saan nila narinig ang bagay na yun. At pinagsisihan kaagad nila ang kanilang nakita. Halos bumaliktad ang sikmura ni Jake nang makita si Hector na may kinakatay na tao. Nakita pa niya kung papaano nito kinuha ang kapiraso ng karne at isinubo. Sa pagkakataong yon ay hindi na napigilan ni Tado ang masuka dahil sa tindi ng pandidiri. Hector! Anong aswang ka rin? Hindi ba obvious? Sumulyap si Jake sa lalaking nakahandusay sa may lamesa at halos lumuwa ang mga mata nang makita si Mang Nestor. Walang hiya kayo! Paano nyo nagawa yan? Kasi nga hayop kami. Ano ba sa tingin mo? Kasasabi mo lang, di ba? Hindi siya kaagad nakasagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin nila.
Tila nawala sila sa katinoan habang pinoprosesong nangyayari hanggang sa bigla siyang lumuhod. Pinagdaop niya ang mga palad niya at saka umiyak. Hector, alam kong maling-mali ang ginawa ko ng pagnakawan ka. Pero promise, nandun lang yun sa may pinto. Iniwan ko lang. Di ko naman dadalhin yun eh. Palayain mo na kami. Pakiusap. Gusto ko pang mabuhay. May pangarap pa ako sa buhay ko. Parang awa mo na. Humagulgol siya ng iyak habang pinagkikis-kis ang mga palad. Nagmamakaawa na sana'y palayain sila nito. Ngunit nagulat siya nang tumawa si Hector. Naupo ito sa harap niya at hinawakan ang kanyang pisngi. Alam mo, Jake, magnakaw ka man sa bahay ko o hindi, pareho lang naman ang kahihinatnan nun ang maging hapunan ka namin ng mahal ko. Anong ibig mong sabihin? Plano namin to. Ang galing mang-akit ng asawa ko, di ba? Nanginginig ang buong katawan ni Jake nang marinig niya yun mula kay Hector. Hindi niya akalain na ang lahat ng nangyari ay patibong lang. Ikaw at ang kaibigan mo talaga ang target namin. At bakit kami? Dahil alam namin, madali kayong mauto, di ba? Nauto nga kayo. Hindi kami madaling moto. Demonyo lang talaga kayo. Nabigla si Jake nang bigla siyang hinatak ni Tado at iniharap ang rosaryong laging bitbit nito. Namilog ang mga mata ni Hector nang makita ang krus at nagmamadali itong umatras papalayo. Ilayo mo sa akin yan. Bakit meron ka yan? Anong akala mo sa amin? Hindi marunong magdasal? Kaagad na tumayo si Jake at nagtago sa likod ni Tado. Hawakan mo maigi ang rosaryo na yan. Takot sila dyan. Mukhang na-trigger nila si Hector. Kagaya ni Elisa kanina, unti-unting namula ang mga mata nito at saka humaba ang nguso. Magbabagong anyo na siya. Tara na. Buisit ka! Di ka makakalapit sa amin! Mahal kami ni Lord! Habang nanginginig sa takot, sa unang pagkakataon, napadasal si Jake. Hindi naman siya naniniwala sa Diyos dahil wala namang itinuro sa kanya ang mga magulang niya tungkol sa Diyos. Pero si Tado, ang nanay nito ay relihiyosa at sa tuwing dadalaw sila sa bahay nito, palagi nitong itinuturo ang tungkol sa Diyos. Hindi niya akalain na may silbi palang mga aral ng nanay ni Tado na balang araw ay magagamit nilang dasal at rosaryo na palaging ipinapadala ng nanay ni Tado. Habang hindi pa nagbabagong anyo si Hector, mabilis na nilang tinungo ang pinto sa basement. Nauuna si Jake, kumukuha pa siya ng mga pwedeng gamiting patalim kagaya ng itak. Kahit may dugo pa yun, wala na siyang paki, basta may proteksyon lamang sila. Hawakan mo mabuti yan. Ako nang bala, ako lalaban sa kanya. Sige na, bilisan mo buksan ang pinto. Ilang saglit lang ay tumakbo na si Hector patungo sa kanila, habang si Jake ay buong lakas na hinampas ang lock ng pinto hanggang sa hindi na lang si Hector ang paparating. Pati na si Elisa ay dumating na rin. Putik! Jake! Bilisan mo! Bilisan mo! Sa isang huling paghampas ni Jake sa bakal na kadena, bumagsak ito sa lupa at nagmamadali niyang binuksan ang pinto. Tumakbo si Jake palabas at hinintay si Tado. Nang makalabas na sila pareho, isinara ni Tado ang pinto at tumakbo sila sa hagdan, paakyat hanggang sa makarating sila sa likod bahay nila Hector. Bilisan natin tumakbo! Dali! Mahabol na tayo! Kapag nakalabas talaga tayo dito sa lintik na bahay na to, magbabago na ako! Ako rin! Ayoko na maging magnanakaw! Pareho silang iyak ng iyak habang tinatakbo ang gate. Narinig nilang alulong ng dalawang asong sabik na sabik silang kainin. Hanggang sa makarating sila sa mataas na gate, nagmamadali silang umakyat doon. Ngunit dahil napakataas nga ng gate, naabutan sila ng dalawang gutom na aswang. Kaagad na kinagat ni Hector ang gate at inalog-alog yun.
Mga bisit kayo! Mangayo kayo sa laman! Hinagis niya ang itak at tumama yun sa ulo ni Hector. Nagkasugat ito sa muka, ngunit parang hindi nito ininda hanggang sa makarating sa tuktok si Jake. Gagi! Paano ko bababa? Tumalon ka! Bilis! Talon! Sa sobrang pagkataranta at pagmamadali, tumalon si Jake sa abot ng kanyang makakaya. Para siyang nabalian ng buto nang bumagsak ang likod niya sa sahig, habang si Tado naman ay naiwan sa tuktok ng gate. Gutom na kayo? O heto! Kumain kayo ng rosaryo! Inihagis ni Tado ang rosaryo at kaagad itong nasalo ng bibig ni Elisa. Napaalulong sa labis na sakit ang aswang na si Elisa bago tumalon pababa si Tado kasunod ni Jake. Tinulungan siya ni Jake para makatayo habang si Hector ay patuloy pa ring sumusubok na buksan ang gate. Bumalik ka sa pagiging tao at buksan ang gate! Tapos habulin mo kami! Pagkatapos noon ay nag-umpisa na silang tumakbo. Hindi nila iniinda ang sakit ng katawan nilang dalawa. Wala na silang pakialam, basta makaalis lang sila doon. Dumiretso sila sa police station at ikwinento ang nangyari. Pati na rin ang pagnanakaw na gagawin sana nila. Noong gabing yun, ikinulong sila. Pero kaagad din silang pinalaya sa mga sumunod na araw dahil wala namang nagsampa ng kaso sa kanila at wala naman silang nanakaw sa bahay na yun. Nasaan na kaya ang dalawa na yun? Kung nasan man sila, sana hindi na sila bumalik dito at magtago na lang sila habang buhay. Hindi. Dapat talaga mamatay na sila. Dahil may mga tao pala silang pwedeng mabiktima. Iyon lang. Pero at least, nakaligtas tayo. Pero paano kung balikan nila tayo? Subukan lang nila tayong balikan. Marami tayong pangontrang dala. Kahit bahay natin, balot ng bawang at asin. Kinabukasan din, nalaman nila Jake at Tado na ang katawan ni Mang Nestor at ng ilang mga taong nawawala galing sa ibang barangay ay na-recover na sa bahay nila Hector at Elisa. Hindi naniniwala ang mga pulis na aswang sila Hector at Elisa. Base sa report nila, psychopath ang mga ito. Pumapatay at kumakain sila ng tao. Ngunit katakatakang hindi na ibalita sa TV ang karumal-dumal na nangyari. Tanging sa barangay lang nila umiikot ang kwento. Ay, hindi talaga ako makapaniwala na sumama kayong dalawa sa akin para magsimba. Ano bang nakain ninyo? Nay, pasalamat ka na lang at nagbabagong buhay na kami. Ay, bakit naman ako magpapasalamat? Siyempre, ang anak mo, nagbabago na. Di ka ba nagpapasalamat? Hindi pa ako sigurado kung totoo ba talaga ang pagbabago niyong dalawa. Tita, gusto mo ba talagang marinig ang totoong dahilan kung bakit kami magbabago? Abay, syempre, para hindi ako nabibigla. Pakiramdam ko, ginagawa niyo lang ito kasi may bagong racket kayo. Sige tita, maupo ka. Ikukwento ko. Huy, ikikwento ba talaga natin? Maniwala man sila o hindi, ang importante na ikwento natin ang totoo. Mukhang desidido namang makinig ang nanay ni Tado. Kaya pumasok sila sa loob ng bahay nila Tado at naupo sa sala para magkwentuhan. Oy, sige na! Ikwento nyo na sa akin ang nangyari sa inyo. Ganito po kasi yan. Alam niyo po, bali-balita sa barangay namin na may psychopath na nakatakas. Yung pumapatay at kumakain ng tao. Tapos, yun ang nagpabago sa inyo. Hindi pa po kasi yun eh. Wait lang po kasi, ikukwento ko po. Eto na nga eh. Kasi kami talaga ang nagsumbong sa mga pulis. Hindi naman talaga sila psychopath. Mga aswang sila. Alam kong di na bago sa inyong katotohanan na nagnanakaw kami nito ni Tado. Di ko na po i-deny sa inyo. Nanakawan po sana namin ang bahay ng mga yun. Kaso nang pinasok namin,
nadiscover namin na mga aswang pala sila. Aswang? Ay sa panahon ngayon, meron pa bang ganon? Sa panahon ngayon, nakikisalamuhan na sila sa mga tao. Parang normal na tao. Eh kung ganon, paano nyo natakasan ng mga aswang? Nakatakas po kami dahil sa hawak ni Tado. Yung ibinigay mong rosaryo. Ha? Eh, talaga? Opo, tita. Yun pong rosaryong pinilit mong laging ibinibigay kay Tado. Takot sila doon. Nang dahil doon, nakaligtas kami. Na-realize namin, kahit ganito pala kami kasamang tao, inililigtas pa rin kami ng Diyos kapag humingi kami ng tulong. Alam mo, tita, first time ko pong magdasal nung gabi na yun. Ha? Talaga? Ay, totoo ba yan? Mukhang hindi naman naniniwala ang nanay ni Tado. Kaya imbes na mag-explain pa, ay tumawa na lamang si Jake. Mas maiging ipakita na lang nila na talagang nagbago na sila kesa magkwento pa. Sinubukan rin nila kasing magkwento sa iba, pero ang ending, hindi pa rin sila pinaniniwalaan. Sa panahon kasi ngayon, wala na talagang naniniwala sa mga aswang. Pero kahit walang naniniwala sa kanila, dala nila ang experience na tuluyang nagpabago sa kanilang buhay. 3 buwan ang matuling lumipas, walang Elisa at Hector na nahuli. Pansin ko, laging kumukulo yung lana na binili natin sa manggagamot. Gabi-gabi na yan eh. Kasalukuyan silang nasa loob ng bahay habang nanunood ng TV. Napansin naman ni Tado na kumukulo ang lana na nabili nila para pandetect daw ng aswang. Mukhang umaali-aligid yata sila sa bahay natin. Sa tingin mo, totoo kaya yung pagkulo ng lana? Malalaman natin. Alika, lumabas tayo. Tumayo si Jake sa may upuan at saka kinuha ang isang tali ng bawang na ginawa nila. Isinabit nila yon sa katawan nila bago kumuha ng itak. Sure ka ba dyan, Jake? Bilisan mo. Labasin natin ang mga yan. Baka si Elisa at Hector yan. Oo sige. Teka lang. Ako din. Kukuha ng bawang at itak. Nagmamadaling ginaya ni Tado si Jake at nang matapos ay pareho silang naghanda na lumabas ng bahay. Paglabas nila sa bahay, wala naman silang nakita. Tanging tahimik na paligid lang ang sumalubong sa kanila. Parang wala naman eh. Teka lang. Magmasid muna tayo. Tumingin sila sa paligid, ngunit wala silang nakita. Wala naman eh. Baka fake yung bilili natin dun sa manggagamot. Alika, mukhang wala naman talaga. Imbes na maghintay pa, pumasok na sila ulit sa loob. Ngunit laking gulat nila nang pagsara nila ng pinto. Mula sa kwarto nila ay lumabas mula roon si Hector at Elisa. Paano kayo nakapasok? Binuksan niyo ang pinto, kaya nakapasok kami. Handa na ba kayong maging hapunan namin? 3 buwan kaming gutom dahil sa inyong dalawa. Mabuti na lang, hindi kami nakilala ng ibang tao sa mukha ni Elisa dahil sa ginawa mo, Tado. Alam nyo, ang tatangan nyo rin, oh. Dati na namin kayong natakasan. Sa tingin nyo ba, hindi namin kayo matatakasan uli? Bumalik pa talaga kayo, no? Sa pagkakataong ito, hindi na kayo makatatakas pa. Sa liit ng bahay na to, may tatakbuhan pa ba kayo? Aba, wag niyong iniis mo lang bahay namin. Maliit man ito sa inyong paningin. Small but terrible to. Bumaling si Tado kay Jake. Ano tol? Game na ba to? Game na game na! Sa loob ng 3 buwan, alam ni Jake at Tado na darating ang araw na pupuntahan sila ni Hector at Elisa. Kaya naman, prinaktis nila ang kanilang gagawin. Bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng bawang at asin. May buntot pagi at walis tingting din sila. Pati na rin ang medalyon ni Santo Benedicto.
Pinagbababato ni Jake at Tado si Hector at Elisa ng bawang. Panay ang hiyaw ng dalawa habang ginagawa yun. Hector, kung hindi mo na lang sana ipinairal yung pride mo at hindi na binalikan pa sila Jake, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Tumayo ka, Elisa! Lalaban tayo! Hindi na kayo makapanlalaban! Sabihin mo na ang huling habilin mo! Aswang! Hindi na sila makalaban, lalo na nang lumapit si Jake kay Hector at ipinasak sa loob ng bibig nito ang buong bawang. Sa isang iglap, naging abo si Hector. Ganon din ang ginawa nila kay Elisa. Tapos na rin. Tapos na. Pero alam natin na hindi lang sila ang aswang sa mundong ito. Di ba, Tado? Kaya dapat, lagi tayong ready. Naging mas matibay ang samahan nila Jake at Tado mula nang makapatay sila ng aswang. Hindi lang sila nagnakaw, pero nagawa nilang makapagpatayo ng sariling bahay sa loob ng 10 taong pagtatrabaho bilang takatak at magbabalot. Mahirap para sa kanilang pag-iipon, pero mas maigi ng paghirapan kesa gawin sa masamang paraan. Si Jake ay nakapag-asawa din, pero sinigurado niyang hindi aswang, habang si Tado ay nananatiling single. Magiging single daw siya hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng kolehiyo. Magmula kasi noong nakatagpo sila ng babaeng gusto niya, pero magkaiba sila ng antas sa buhay. Narealize niya ang kahalagahan ng pag-aaral. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na mag-aaral siya hanggang sa makatapos siya at maipagmalaki niya ang kanyang sarili. At higit sa lahat, naniniwala na sila sa Diyos. Linggo-linggo ay nagsisimba sila para ipagpasalamat sa Diyos ang pangalawang buhay na ibinigay sa kanila.